Yan, for today's video, ipakikita ko lang yung aming backyard. Ito ay bakanting luti dito sa likod ng bahay ng boss ko. So dahil bakante, hindi naman napapakainabangan. Ayun, nilinis na namin ito para pagtaniman ng sari-saring gulay. Yan. Ang plano ko dito, taniman ko ito ng kamote, ng mga talbos na pula. Ayan. So, bibili tayo ng binhi mamaya. Ito guys, para maging kapakipanginabang yung bakanting lote, para maka-absuelto na rin sa pang-araw-araw na gulayin para sa ating pang-ulam. Ayan, magtatanim-tanim dito. So, itong trabaho ko pag walang libangan. Kaysa magpatingga-tingga ka doon sa higaan para mga stroke ka pa. So yan, may ilang tanim na nga ako dito, yung aking DIY na taniman ng kangkong. So nakapag-ani na ako. Ayan, Chinese kangkong yan, tsaka yung kangkong natin na original, yung gumagapang. At may binhi na din tayo ng ampalaya. So ito pa yung ito pa yung aking kangkong. Para mapakinabangan yung mga lalagyanan, mga empty yung nilagyan natin ng tanim na kangkong. Tapos dito sa bakod na to, pagagapangin natin yung ampalaya. Saka may upo pang binhi, so kailangan punla. Kung araw-araw at wala din namang ginagawa, bakante pagdadrive o bakante sa opisina, dito ako naglilibang. Before nataniman na namin ito, mustasa, pichay, medyo kinulang sa oras. So hanggang ngayon may time na uli. Tapos may bago kaming driver na dalawa, yun, may makakatulong na ako para dito. Ito yung yan, likod bahay ng bus ko. Tapos sa loob may mga tanim din akong para sa sibuyas. So DIY ko rin nun, mga empty bottle ng soft drinks. Tapos self-watering na siya. Hindi ka na atubili na araw-araw ay maobliga magbilig. So sa ating next video, papakita natin yung ating progress. Itong mga gulong na to, bumili kami ng dito ng loam soil. Kasi yung lupa dito napangit. Kasi galing ito sa mga hinukay basa ginagawang bahay, sa mga pundasyon ng bahay. Tinambak lang dito, so kaya maraming bato-bato. Tapos yung texture ng lupa malagkit. Kaya bumili ako ng loam soil yan. Tapos yung mga gulong na yan, binili ko na rin sa vulcanizing yan. Mga pinagpalitan. So kaya hindi naman yung tutubuan ng lamok, babahayan ng lamok kasi may laman lupa. Ayan. Ito yung tinan na abukado. Itong Indian mango na to, kung hindi ako nagkakamali, 3 years na to. Nakabunga na ito, 3 bunga na o 2. Ayan. Tapos may duyan din tayo dito. Ito yung parang pahingahan namin, yung mga katulong, mga driver. Ayan. Ganda. Sayang naman kasi yung lupa kung hindi magagamit. Yun nga lang dito, siyempre hindi naman natin sariling lupa, wala tayo ditong karapatan. Minsan kasi hindi maiwasan yung ganyan dito, yung mga dumadaan dito sa village, yung mga taga-squatter. Makikita mo na lang na dito na namumuti na.
Wala nang pala paalam. Ayan. Ito yung Chinese kangkong, taka yung kangkong na original yung naggagapang. Di ba mapapakinabangan. Kasi dito sa Manila, napakamahal ng bilihin. Ultimong talbos ng sili, binibili rito. Sa probinsya, punta ka lang sa gilid-gilid ng gubat, may makuha ka ng talbos ng sili. And dito sa Manila, ultimong tatanim mo pa yan. Bibilihin mo yan. Ayan. Dati marami kami tanim na dito. So, nung nga lang, nagdaan ng pandemic, wala akong makatulong, mag-isa lang ako. So napabayaan. May mga plat na diyan, taniman Yung kangkong dito, yung kangkong bang, yung talong, kalilipas lang nito, pinutulang ko. Tapos nilagyan ko ng fertilizer para sumibol uli ng bago. Para at least kahit kumbaga pag walang ginagawa, tulad ko sa opisina naman talaga yung trabaho natin. So kung walang ginagawa, dito naglilibang. Kumbaga palipasan ng oras kaysa magpahiga-higa. May duyan dito. So yan, abangan natin sa next video ko. Tingnan natin yung ating mga itatanim. Sa loob ng bahay meron ako mga tanim. Itong pinaka-direct kitchen namin. Tagalutuan namin, kainan ng mga empleyado o mga driver at saka mga household sa loob. So may dirty kitchen na rin kami.